Maglalaro pa lang si James Harden sa East Semis para sa playoffs. Pero meron na di umanong rumors na pwede siyang bumalik ng Houston Rockets sa offseason. Questionable na kasi si KD kung mag-i-stay siya sa Rockets kahit sinabi pa na essential part pa rin ng future ng Houston si KD kasama si Coach Ime. Matagal nang merong mutual interest si Harden at ang Rockets management na bumalik siya since 2023 pa. Ito rin yung last year ni Harden sa Sixers bago siya nagkaroon ng request ng trade. Ang rason di umano kaya hindi pinursu or tinuloy ng Rockets ang pagbabalik ni Harden sa Houston noong 2023 dahil mas naunang nakuha nun si Fred VanVleet kaysa sa kanya bago nag-request ng trade at napunta ng Clippers. Base pa kay Ramona Shelburne, dapat makikipag-trade ng Rockets sa Clippers para makuha si Harden nung naghahanap sila ng point guard dahil nga injured si VanVleet. Pero dahil sa reason na heliocentric style si Harden, hindi nila tinuloy at gusto nila mag-improve si Richie Ford at Amen Thompson. Kapag di umano kinuha nila si Harden, hindi makakahawak ng bola yung dalawa at baka hindi pa mag-improve. Kaya si Harden dumiretso papuntang Cavaliers na ngayon nasa playoffs. 2 beses nang hindi natuloy yung reunion ni Harden at ng Houston. At sa offseason, pwedeng maging pangatlong beses pa kung sakali. Dahil si Harden merong player option, pwede siyang maging free agent. Sa ngayon, kung i-accept ni Harden ang kanyang $42 million na kontrata sa Cavaliers, lagpas na sa second tax apron ng Cleveland. Hindi sila masyadong makakagalaw sa offseason at kailangan nilang magbawas ng player. Kasi kapag ang isang team lagpas na sa second tax apron, meron silang restriction kung sino ang pwedeng kuning player. Ang Rockets meron pang natitirang mahigit $30 million sa kanilang second tax apron. May player option din si VanVleet na $20 million na kapag dinecline niya magkakaroon ng sapat na salary cap ang Rockets para ma-assign si Harden kung magiging free agent siya. May chance makuha or magkaroon ng reunion si Harden at Rockets nang hindi inaalis si Kevin Durant. Plus maisasign pa nila pabalik si Tari Eason kaso meron na nga lang silang 1 to 2 years na buffer dahil pipirma rin si Amen Thompson ng kontrata at magte-take effect yun ng 2028. At kung pagbabasihan pa yung timeline, papasok din ang kontrata ni Amen Thompson, pwede kasing masama yung mga player na merong malaking kontrata sa expansion draft na pwede mangyari sa 2029 season. Kaya lumabas ulit ang report ng possibility ng reunion ni Harden sa Houston dahil yung Dallas nag-uumpisa na ng rebuild. Nagsimula yun nang kinuha nila si Masai Ujiri bilang executive na nagpaganda dati sa Nuggets at sa Raptors. Kaya expected magkakaroon ng maraming transaction yung Dallas para mapalakas ulit ang kanilang lineup. Yung Rockets kasi pwede mapag-iwanan, dapat sila ang susunod dito sa OKC. Pero ang mangyayari, pwede silang sumunod sa Memphis. Sa series pa rin sa West, si Anthony Edwards naman nag-alayanis. Based sa report ni Sham, after 9 days na na-injured si Edwards, pwede na siyang makapaglaro. Game time decision si Edwards sa Game 1. Ang bilis din. Gusto rin yatang mapabilis yung karir. Dahil si Giannis at si Edwards halos parehas lang injury pero yung kay Edwards merong kasama pa sa kanan. Inamin din ni Giannis dati since 2021 nung magkaroon siya ng same injury kay Edwards. Sa loob ng 2 taon sumasakit yung tuhod niya. Ito rin yung same tuhod na na-injured kay Giannis ngayong season at mula din 2021 hanggang 2026 naging injury prone si Giannis, naglabasan yung mga injury niya. Iba naman yung para kay Luka, papasok ng Game 1 ng Lakers at Thunder. Sinabi kasi ni Redick no update pa rin kay Luka. Saka magtataka ka sa injury ni Luka eh. Nung April, sinabi doon si Luka papasok ng Game 1 ng Lakers at Thunder. Sinabi ni Redick no update pa rin para kay Luka. Pero magtataka ka sa injury ni Luka na nung April sa round 1 ng playoffs ang sinabi 10 to 14 days bago ulit siya makabalik. Sa report naman ngayon, kailangan pa ulit ni Luka ng 10 to 14 days bago makasama sa team practice at scrimmages. Parang naligaw na yung timeline para sa kanya. Or parang hindi na lang talaga binago yung report sa kanya. Based naman kay Dr. Jess Moores, nasa 6 to 8 weeks ang recovery talaga ng hamstring injury. Si Aaron Gordon parang mas malala yung injury niya kumpara kay Luka dahil 2 beses bumalik yung hamstring injury niya. Pero nasa 5 to 6 weeks ang naging recovery nitong si Aaron Gordon. Si Jalen Green naman na injured na bago mag-umpisa yung season. Yung pangalawang injury niya
grade 2 hamstring injury, inaabot siya ng 10 linggo bago ulit makabalik sa Phoenix Suns. Saka si Luka nagkaroon na rin ng minor hamstring injury habang nasa regular season. Based din kay Dr. Jess Moores, hindi pa ganong kabilis ang recovery ni Luka kahit nagpunta na siya ng Europe. Mula 6 to 8 weeks na recovery time, dapat papatak yun ng 4 to 6 weeks na lang ang recovery time ni Luka. Sinabi niyang ang potential na makabalik si Luka May 11. At least game 4 yun, pero kung pagbabasihan yung timeline, May 14. Kaya kailangan makasurvive ng Lakers ng at least game 5 or game 6. Dahil base pa rin kay Sham, nilagay si Luka sa week to week status pero ang bagal pa rin ang recovery niya. Dahil hindi pa nakakasama si Luka sa full contact practice. Hindi katulad ni Edwards na binigyan lang siya ng go signal ng medical team tapos nakakasama sa practice. Ngayon, posibleng makalaro na agad sa series. Ganun din yung kay Austin Reeves. Nakasama siya sa 5-on-5 practice at ilang games lang din nakapaglaro na rin agad para sa Lakers nung round 1.